beetroot. Isu nga, gumatangkan. Live better, live longer. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Daytoy ti kape nga adaan herbal, adaan pa'y chia seeds, glutathione, ken collagen. When adda kastoy a kape, ket daytoy ti iCure 18-in-1 Coffee. Naimas, nalaka, ken makapasalun at gapwed iti na duma-duma a herbal aramen na. iCure 18-in-1 Coffee. Agpaudi kape kadi, gumatangin iti iCure 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Paggising sa umaga, iCure 32-in-1 Coffee ang tinitimpla. Masarap na, maraming sangkap na herbal at magaan pa sa bulsa. At heto pa, sa bawat araw na nagkakape ka ng iCure 32-in-1 Coffee, kalusugan mo ang napapangalagaan. Kaya kung kape ang pinag-uusapan, mag iCure 32-in-1 Coffee na. iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. May diabetes ka ba? Gusto mo pa rin magkape? Ang iCure Stem Cell Coffee ay sweetened with stevia. Natural, safe at walang refined sugar. Kaya enjoy na ang pagkakape, walang kakaba-kaba. iCure Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Enjoy coffee. Enjoy coffee. Nanlalamig na ba si Mister o di naman kaya si Mrs.? Mag-enjoy coffee na. Enjoy coffee. Action! Radyo! Hello, Ride Bar Blue. Isang labatan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Nagpagumit man siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labatan yan. As tested ang common and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Champion presents Real Talk sa Labanan. Naninilaw pa rin tong putang damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkuskus. Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion Blue Powder? Yes, Champion. Easy lang, walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Enjoy coffee. Enjoy coffee. Mga sir, nalalambot na ba yan? Paano na ang labing-labing? Pabili ka na kay Mrs. ng Enjoy Coffee. Enjoy Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Kape mo, partner mo. Hindi lang pampagising, may alaga sa bawat higop ng iCure 18-in-1 Coffee. May 18 natural na ingredients gaya ng turmeric, mangustin, agaricus mushroom at marami pang iba para sa mas active at mas productive na araw. Mag iCure 18-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Apagriing dibigbigat?
iCure 32 in 1 coffee ititimtimplaen. Naraman, naimas, adaan herbal, ken nalaganpay ti bulsa. Ken daytoy pay, iti inaldaw-aldaw a panagkapem iti iCure 32 in 1 coffee, mapabaknang ken mapasaya at pay ti salon at mo. Isu nga, no agtimpla ka ti kape, ag iCure 32 in 1 coffee kan. iCure 32 in 1 coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. at Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Customer number 6. Agat ang nakman ti agas para ti sakit ti ulo. Sige apo. Ngayon na metan ti agas ti panatan. Ma'am, nangingina no sa guys sa ti agas. No adaan ti duwa sintomas, mabalin nga trangkasa daytan. Ag bioflu asigod. Ag paiso? Kabaalan nga labanan ti bioflu, ti amin nga sintomas ti trangkaso. Ti presyo a 850 pesos SRP lang. Saanan ang masapol ti nagadunga agas. Sige, agat ang nakman ti bioflu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Somyux for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor. I have headache and I have simonot. Pag 2, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pag 2, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Champion presents Real Talk sa labahan. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang intense na sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti. Wala na ring paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Lagi ka bang tinatanong kung anong sikreto ng kinis at ganda mo? iCure Stem Cell Coffee lang yan. With collagen and glutathione for radiant skin and stronger hair. Glow while you sip. iCure Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Beno padanam ti special presentation ti programa ti o si Kagantilinteg live ken ni Attorney El Rene Kidris Castro oras tayon alas 2:15. This time check is brought to you by iCure Enjoy Coffee. Para sa mag-asawa, iCure Enjoy Coffee. Si Kang Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg. Amwen ti kalintegan ditoy.
DCJC Action Radio iti sika ken tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanan mo. Sika ken tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May nga oras apan nakailawlawag ng itilinteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika ken tilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. Beno kagilyan, sumangpay kariti na tayo pagtangan nyo ti programa tayo, si Kakim Tilinteg, as usual with our guest, Attorney El Rene Kidris Castro. Itiniyato amalem na special presentation yabota will be tackling an issue involving showbiz personality. No sa din no ket iti pagsasao pod no unay tinagbaytan detoy nga artista ken ti kabagis na ang insak lang na nga mismo ni Kim Chiu ket ni pila iti kaso laban iti mismo nga kabagis na. And before we start the ball rolling on hati apo ket pangablawin tayo ni Attorney Castro iti malen. Attorney, good afternoon. Okay, pag-orante po dito yung signal na. Okay na? Okay na yung signal natin? Yes, okay, good afternoon, Attorney Kid. Yes, hello sir. Good afternoon. Ken kastamit ken dagiti layat nga dumdungeg kadeto yung nalata ka programa sir. So, siyempre mainit kausapin ngayon ang tungkol sa issue ni Kim Chiu at ang kanyang kapatid. So, merong kasing kasong final si Kim Chiu sa kanyang kapatid and alleged that is yung kasong qualified theft. So, tingnan natin kung ano ang meron ba ito laban sa batas kasi kung iisipin magkapatid lang ito, hindi ba po pwede na pag-usapan na lang ito sa kanilang dalawa kasi yung taping pamilya naman ito. So, let's take a look kung ito ba ay merong legal na basehan sa pagkakaso sa ating mga korte. Okay, so okay, course, before we start the discussion, baka mabalinteng i-background muna what is about qualified theft all about, abogado, please. Yes sir. So, sakbay ti amin, sakbay po mga sumbatan. So, I'll just make I just want to make a simple announcement dun sa ating mga tagapakinig at tagapanood na sana naman when giving comments or suggestions yung ating mga guesting kasi meron akong I guested in one of the radio stations na local radio station and napakalungkot isipin na kung tayo ay nagbibigay ng ating kaalaman. So, of course, we do not know kung ano man ang kondisyon ng bawat ini-interview ng ating mga news anchor gaya nyo, sir. So, kahapon kasi it so happened na I'm not feeling well. Kahit ngayon kasi nga medyo paos ang ating boses dahil we serve as one of the hosts sa aming program. Okay. So, kaya tayo ay siyempre hindi tayo nakatulog ng maayos kasi after the program at 12 midnight, we immediately went back home. So, dahil nga na-interview tayo, and then we receive meron kasing mga iba, although we cannot please everybody, and we are not God na we are not prone to mistakes, so we will still commit mistakes. But then, nababasa ko kasi yung ibang comments, so parang unforgiving. So, kayo naman, wag naman ganun. So, tayo naman, tumatanggap din tayo ng inyong mga komento at kung ano man ang gusto ninyong tanungin sa atin. So, we will try our best. So, today, siyempre, guest ulit tayo dito sa program ni Sir. So, gusto lang namin ng respect din na kung mayroon kayong katanungan or sa tingin ninyo, hindi natin nagpaliwanag ng maayos at mayroon kayong may dadagdag and we would be gladly be receiving those comments. So, mag-comment lang po kayo sa Facebook page nila na mayroon namang comment section dyan. Pero naman tayo, dapat meron pa rin yung tinatawag nating respeto. Okay, so yun lang sir. Pinangunahan ko na kasi baka mamaya nandyan na naman. Or di ko lang alam kung ano ba talaga ang
trabaho ng mga ito, baka nagbabash lang din. Okay, na hindi naman worth our attention. But then again, it's just a friendly reminder. Okay, so yung... Baka usapan naman nyo- inggit lang po sa inyo. Gusto din niya magiging guest sa programa. Kaya't minsan nga ganun talaga ang tao mapansin. Instead of contributing, tends to distract by way of giving negative comments, quality discussion. Sabi niya, parang gusto niyang gusto niya ipahiwatig doon, ako naman magsalita. Kibigyan naman niya ako ng pagkakataon magsalita. Baka gusto niya magiging gano'n ang situation. Yes. So anyway, sir, so siyempre there are concepts that we cannot explain in our dialect. Kaya minsan we have to speak in English or sometimes in Filipino kasi we have also audience on dito sa ating Facebook page na hindi rin naintindihan yung ating dialect. And of course, hindi rin natin ma-explain at times because wala namang equivalent na terminology sa ating sariling lengguwahe or dialekto. So gaya ng qualified text, so minsan hindi ko na rin na-explain na nata-translate, so bear with me. Okay, so anyway, we just to give you a background dito kasi sa kaso na pinail ni Kim Chu sa kanyang kapatid na sila Kambini. So ang kaso kasi niya is qualified theft. So actually, bigyan na lang muna natin ng overview, sir, bago tayo we will focus on what is a qualified theft as against a simple theft. Okay, so bakit kaya? Kasi minsan may mga nagsasabi na bakit hindi na lang pinag-usapan yan? Di ba kung usapin yan ng theft, dapat dumadaan muna yan sa barangay nang hindi na dumaan muna sa barangay at hindi agad nagkakaso. So, syempre meron na ring mga tawag dito. Siguro may mga pinag-usapan nila prior dito. Pero tingnan muna natin kung ano ba yung sequence of events that happened before we go into a deeper discussion on the difference of the qualified theft that was filed by Kim Chu as against simple theft. So this originally, of course, yung nangyari kasi dyan is noong December 2, so there was a formal na pagsampa ng kaso Kim sa kanyang kapatid through the Department of Justice. Okay, sa kasong qualified theft. So doon kasi pinaliwanag ni Kim Chu na mayroong serious financial discrepancies daw sa mga negosyo ni Kim at substantial amount na nawala na business assets. Okay, so ngayon, siyempre, lumabas itong balita. So meron siyang picture, meron pinakita na picture na habang siya ay nag-file ng case sa kanyang kapatid. So further, bago ito lumabas na malaking balita, so meron nang nangyari na, of course, mahirap tong desisyon na to. Kasi imagine mo, kapatid mo yan, kasama mo, and then eventually you will separate ways. Hindi lang yung nagkakatampuhan kayo na lumayo sa isa't isa, pero yung humantong pa sa demandahan, okay, dahil lang sa usaping pera. So siguro dito malaking amount ito na there is a malaking amount involved. Kaya siguro naisipan niya na mabigyan ng aral din ang kanyang kapatid dahil sa pagkawala ng kanyang pera. So, syempre, pinagtrabahuan din niya. And of course, isipin, wala namang naiba eh. Kapatid mo yan or other person. But then again, failure to account. Yung pera na pinahawak sa'yo, okay, would constitute the crime of theft. Okay, so ngayon ang gusto nating liwanagin is siyempre hindi as of this time alam lang natin na merong formal na kaso na sinampa sa kanyang kapatid at meron ding substantial amounts na nawala. So siyempre kung may nawala,
Okay, so ano bang basihan doon? So may krimen. Okay, and of course, kailangan din niyang protektahan ng kanyang negosyo. And at the same time, mga empleyado kasi apektado sila siguro dito sa negosyo dahil nga sa pagkawala ng pera, syempre, yung operasyon ng kanilang negosyo ay apektado. Pati apektado rin ang kanilang mga empleyado. So, kaya siguro kinailangan niyang mag-file ng case para naman kahit paano kung halimbawa mag-stop ang kanilang negosyo, meron tong dahilan na pagpilin din ang kanyang mga empleyado na pumasok kasi siyempre wala na rin silang pansahod, parang gano'n. Okay, so anyway, for that we have to look into ano ba kasi ang kaibahan ng tinatawag nating yung common na estafa or yung simple, ito kasi estafa, sir. Okay, or simple theft versus qualified theft. So, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa simple theft or yung estafa, so ang nature yan kasi is there is what we call deceit or breach of trust. So, kung halimbawa may pera or property na ibinigay sa iyo ng may-ari ng kusa pero niloko mo ang may-ari or dinaig mo pang panghawakan ng pera o gamit na pinagkatiwala sa iyo at hindi mo ito binalik at ginamit mo sa sarili, so that would constitute the crime of estafa. So meron kasing elemento yan ng consent and trust ng owner na nagbigay sa iyo ng pera. Okay, so that is what we call estafa or your simple theft na nakapaloob sa ating Article 315 of the Revised Penal Code. So, syempre, ang elemento kasi niyan, sir, in short, is there is what we call deceit, may panloloko, and there is damage. Okay, so yung damage, meaning meron pong nawala. Okay, so halimbawa, ikaw, binigyan ka ng pera para ibili ng supplies, pero ginawa mo namang pang-shopping para sa sarili mo dahil nga Christmas. Okay, so would that constitute the crime of estafa? The answer is yes. Okay, so merong pera. So yung pera, yun ang damage kasi nawala. Okay, so this is may panloloko kasi pinagkatiwalaan ka pero hindi mo naman ginamit doon sa what is intended, but rather you use it to appropriate it for yourself. Ginamit mo yun para sa iyo sarili. Or halimbawa, pinangakuan mo na mag-invest ang mga tao, pero ang ending, itinakbo mo pala. Okay, so that would also constitute estafa. So ngayon, siyempre, ang mas interesado tayo sa qualified theft kasi nga, yun ang kinaso ng kapatid ni Kim Cho sa kanyang kapatid. So dito naman sa qualified theft, as contained in our Article 310, dito, same din naman na merong theft with ito kasi theft, meron din panlaloko dyan. Meron ding nawala, may danyos. Kaya lang kasi, merong tinagdag dito sa ibatas na abuse of confidence or there is what we call presence of special circumstance. Kasi nga, dito, when you talk about abuse of confidence, di ba, halimbawa, itong sinasabi nating abuse of confidence, meron kayong relasyon, okay, sa isa't isa, meron kayong deeper relationship with that person. Okay, na, like for example, isa kang, siyempre sir, di ba, halimbawa may negosyo. So, siyempre, sino bang pinagkakatiwalaan na hawak ng pera sa isang negosyo? So, yan yung kahera, tama. So, yung pinagkakatiwalaan mo, yun lang trabaho niya. But then, okay, siya yung ina-expect na sana siya bilang kahera, siyang magtatago ng pera ng inyong negosyo. Siya rin lang pala ang kukuha doon sa pera. So, that example, there is now what we call abuse of confidence. Kasi in the first place, pinagkatiwalaan ka, nahawakan mo yung pera na yan. Kasi nga, hinire ka dahil bilang kahera, dahil ikaw ay mapagkatiwalaan. Trabaho mo na alagaan yung pera na yon. But then again, ikaw na pinagkatiwalaan na mag-aalaga sa pera na yon,
ay kinuha mo. Okay, you stole it. And of course, you have that access to that money. Kinuha mo ng walang pahintulot. Okay, there is what you call deceit, may panloloko, kinuha mo yung pera. Na ikaw sana, na tao na pinagkatiwalaan dahil ngayon ang inyong trabaho bilang kahera, bookkeeper, ano pa, treasurer. So ikaw din na supposed to be, ikaw maghahawak sa pera ng negosyo, ikaw pa pala ang kukuha. Okay, so that is the simple distinction between these two. Kaya qualified theft. Ngayon, bakit kasi kailangan nating paghiwalayin ang dalawang ito sa kaso ni Kim Chu? Kasi kung yan ay would constitute yung tinatawag nating Oo nga pala. Bakit parang masyadong mabigat ang qualified theft na kaso dahil kadwan na kanigiti makikita yung record dagiti accused who are facing qualified theft unbailable no kanito yung abogado? Okay, so kasi when you talk about mas mabigat talaga ang parusa doon sa qualified theft kasi nga unang-una is ikaw nga yung meron tong tinatawag nating special circumstance na there is what we call abuse of confidence. Kasi nga ikaw yung pinagkatiwalaan eh. Kaya nga hinarkan nilang kasera or ikaw ay kapatid. So dapat kung kapatid ka, ikaw ang kahera. So, di ba, mas mapagkakatiwalaan mo sana. Kasi nga, gaya ng kahera, siyempre yun ang trabaho niya. And of course, kung kapatid mo rin yan, siyempre wala sa isip mo na lolokohin niya. Lolokohin ka kasi nga kapatid mo yun eh. Okay, so or ikaw, kahera ka, kaya ka kinuha dahil nga sa qualification mo na ikaw ay mapagkakatiwalaan doon sa pera na i-entrust sa'yo. But in the end, ikaw pala ang magtatakbo doon sa pera. Kaya nga qualified theft. Okay, so although dito naman sa simple theft, syempre dito naman sa simple theft, it not necessarily mean that there is what you call abuse of confidence. The fact na ikaw ay meron kang ginawang panloloko at nawalan ang isang tao ng property because of you, so that would constitute the crime of estafa. Walang highlight ang tungkol sa presence ng tinatawag nating abuse of confidence. Okay, so yun ang kaibahan. So kaya mas mabigat sa qualified theft. Kasi nga, yun nga sir, pinagkatiwalaan ka eh. Merong tinatawag na pang-abuso sa confidence na binigay or tiwala na binigay sa iyo ng isang tao. Dahil nga kapatid mo yan eh. Dahil nga kahera mo yan eh. Siya dapat ang mag-aalaga sa iyong pera eh. Pero anong ginawa? Di ba? So niloko ka niya. Tinakbo niya yung pera mo. O there is what you call misappropriation. Ginamit niya kung saan-saan yung pera mo. So syempre, mas mabigat ang pananagutan mo sa qualified theft sa ilalim ng batas. So, ang kaibahan dyan would be na nakapaloob sa ating batas is that the penalty for qualified theft would be 2 degrees higher than the penalty for a simple theft. So, kapag ibig lang sabihin na mas mabigat ang kulong kaysa ordinary theft or simple theft. So, ibig sabihin na abogado, pag qualified theft, ada iti close relationship or the trust in a person, kagaya nitong kapatid ni Kim Cho, ang nangyayang trust na iti dakil nga responsibilidad, but along the way, ada iti deceit, ganun ba no kanina, the proper word to describe the commission of the crime? Merong deceit or panloloko, merong presensya ng tinatawag nating damage or danyos kasi may nawalang pera. And idagdag mo dyan, there is what we call abuse of confidence. Kasi nga pinagkatiwalaan niya yan. That is the special circumstance that would qualify the crime of theft.
Kasi kung qualified yung crime of theft, there is yung kanyang penalty ay mas mabigat ang kulong kaysa isang ordinary theft. Okay, so maaari pang umabot sa reclusion temporal or reclusion perpetua depende sa amount. Pagdating sa tinatawag nating qualified theft. So yun ang kaibahan ng dalawang ito kasi pag sa simple theft, hindi naman aabot hanggang sa penalty na reclusion perpetua or reclusion temporal for that matter. Pero sa qualified theft, pwedeng aabot doon. Although it is very much dependent still upon the amount. Okay, so Oo nga, di niya nga pala diya. Is there a connection to that of the deceit in the amount that is missing to qualify the case as qualified theft? Hindi, sir. Ang ano natin dito, it's not about the amount. Okay. So it's because of the... It is the act of the person that you have trusted upon nga linoko ka na, linoko ka, kaslakas jay. If I got it right, sir, eto kasi, when you talk about kung theft kasi ito, yung common element ng theft, whether simple theft or qualified theft, there is this what we call presence of, unang-una dyan would be yung tinatawag nating deceit, may panloloko. Ayaw may panloloko ang theft at qualified theft. Pangalawa, siyempre, merong property na nakuha. So that is the damage that I am mentioning. Damage. May pagkuha sa property ng isang tao. So sa qualified theft, meron ding pagkuha. Sa theft, meron din. Okay? So yun ang element. Ngayon, etong idadagdag mo doon sa ating qualified theft. Okay, so dito kasi sa qualified theft, yung tao na yon ay merong ginamit niya ang kanyang posisyon, okay, para to access. Ginamit niya yung kanyang posisyon to access yung tawag ito, yung property. There is now para katuparan niya ang kanyang gagawing deceit o panloloko or pagnanakaw, okay, doon sa property ng isang tao. Merong what we call, highlight natin yung abuse of confidence, trust. Gaya nga ng sinabi ko, sir, na halimbawa yung ating kahera, di ba, sir? Yung kahera, siyempre sa kahera, ano ba kasi ang iniisip natin pag pinag-uusapan natin ang kahera? So, di ba, ang isip natin, kung kahera ka, ano ang trabaho mo? You are supposed to maintain or in charge of the upkeep of the money of the business, tama, sir? So, nasa iyo yung tiwala, okay, na binigay, okay, ng ating negosyo. So, ngayon, ikaw na pinagkatiwalaan at yun ang trabaho mo, ikaw din lang pala ang unang magnanakaw doon sa pera. Okay, so that would constitute qualified theft. Okay, so meron na yung this is what we call abuse of confidence and trust. And ginamit mo yon. And these are the two elements, vital elements to constitute a crime of qualified theft. The trust and the deceit of the person involved. Yes. Yun yung pinaka elemento ng theft. Pero to distinguish between these two, magiging qualified na yung theft kung meron ng tinatawag na abuse of confidence and the use of a particular position in order to commit the crime of theft. Gaya nga ng halimbawa natin na yung isang kahera, diba? So, yung sa case naman ni Kim Chiu, kapatid mo. Diba, sir? Kapatid mo yan. So, bakit na, syempre, that trust and confidence. Merong mataas na kumpiyansa sa kanya dahil kapatid. At hindi niya akalain na medyo magkaroon ng problema.
Yes, yes. Hindi mo kailanman maisip na gagawin yan ng isang kapatid. So, dahil nga kapatid mo, siya din yung una na nanloko sa'yo. So, kaya mas mabigat ang kaso. So, kaya ito ay nagiging qualified theft. Kasi ngayon, ang distinction between these two, siyempre yung simple theft, mas magaan ang penalty to be imposed as against qualified theft na pwede pang umabot sa reclusion temporal hanggang reclusion perpetua, depende na doon sa amount involved. Okay, kasi meron niyang computation, penalty computation to determine yung base penalty pagdating sa ating qualified theft. So pwede kasi siyang makulong hanggang aabot hanggang reclusion temporal o reclusion perpetua na 20 years. Okay. So, And then meron ba tayong mga circumstances that could be considered as aggravating and mitigating circumstances in this case, the qualified theft or qualified theft? Yes, yes. Meron yan, sir. So, yun nga yung sinasabi ko, it would actually change the very nature of the crime. Kasi kung simple theft yan, syempre, basta ninakaw mo, and then there is bet na kuha mo yung isang ninakaw mo or may nawala, there is what you call damage, may nawala, and dahil ang dahilan ng pagkawala ng isang bagay ay dahil sa iyong panloloko, so that would constitute simple theft. Ngayon, nagiging qualified theft yan, kung meron ng presensya ng aggravating circumstance such as yung binanggit natin kanina na there is what we call abuse of confidence. So, gaya ng kaso ni, di ba sir, ni Kim Chu, so kapatid niya mismo, yung gumawa ng krimen sa kanya. So, yung gumawa ng pagnanakaw sa kanya or pagkuha or panloloko sa kanya, so ginamit yung kanyang pagiging kapatid para lokohin lang pala si Kim Chu. And that could be considered as aggravating circumstances to qualify the case as qualified theft. Yes, yes. Yes, okay. So like for example din kung ikaw ay isang empleyado, di ba yung ng kahera, ikaw yung pinagkakatiwalaan, ikaw rin bang pala ang kumukuha ng pera doon sa iyong kaha okay, ng negosyo. So that would constitute qualified theft. Okay, or sa bangko din, for example, kahera ka sa bangko. So ikaw yung pinagkakatiwalaan na mag-aawak doon sa pera ng bangko, pero ikaw pala yung kumukuha ng pera sa mismong bangko na yon. Okay, so that would constitute qualified theft. Or kung ikaw ay there is what you call special trust or access to that particular property, ikaw din lang palang kumukuha. So that would constitute qualified theft. And then again, why is it very important that we need to differentiate between these two? Dahil nga sa penalty to be imposed. Kasi nga mas mabigat ang kulong ng qualified theft kaysa ordinary theft. Na to that extent na pwedeng umabot yan sa reclusion temporal o reclusion perpetua sa ilalim ng ating batas. Depende na doon sa amount, okay, that is involved. Okay, may computation kasi yan, sir. So, hindi naman, we do not have that convenience of time to discuss everything. Basta, ang importante doon na malaman natin, ay mayroon talaga mas malaking pananagutan kung tayo ay yung krimen nating ginawa would constitute qualified theft. Okay, so yun ang nakasaad dito sa ating batas. Okay. Ti amo tela engket no qualified theft isa detoy ako na nga nagtakaw ngem adagayam DJ aggravating circumstances nga isuket pagtaltal kam kas kuma itikaser. And then ni nga panagtalik mo kanya na ket inabuso na nga isot ginundaway na iti panagtakaw. Nagdagsyan yung salita niya. Panagtakaw iti kwarta, iti kumpanya kas pagadigan wenno iti gobyerno now will constitute a qualified theft. So, DJ qualified theft, is it the maximum penalty? DJ ko nato yung life imprisonment ko natin sa abogado and
DJ sentensya na ag depende ka dijay amount nga tinakaw na. Yes, sir. Yes, sir. So, but then again, as we all know, huwag naman nating husgahan agad yung kinakasuhan. Ito lang yung gusto rin nating liwanagin. Kasi dito sa Pilipinas, kinakasuhan ka pa lang sa kaso, pinipresume na ng mga tagapakinig na meron ka ng ginawang krimen. So, the answer is no. Tagang judgmental na mga tao. Dahil siguro sa nauso na ito ngayon na magmula nung lumapas sa itong corruption sa mga flood control projects natin. So, hindi kasi maiwasan na. Siyempre, meron tayong, siyempre, nasa isip natin na pag kinakasuhan kasi as if that is already, that would constitute conviction. Hindi naman. So, yan pa lang yung simula ng kaso na to. So, let's wait and see kung anong mangyayari later on. But then again, kung titingnan mo naman sa punto ni Nakambini na kapatid niya, so kailangan niya rin para depensahan din ang kanyang sarili doon sa akusasyon na to. So dapat niyang may paliwanag na una-una may pahintulot na binigay ng kanyang kapatid na si Kim Chu para kunin yung pera na yon. Okay, so di ba? Kasi siyempre yan ay usaping magkapatid. So naman may pahintulot din lang pala yung si Kim Chu. The fact na itong kaso na to ay siyempre sila Nakambini, siya yata yung nag-alaga, Kim at niyang kanyang kapatid when the time na bata pa sila. Now, I really do not know the background exactly kung ano yon, pero parang siya yung nag-alaga sa kanila. So, pwede namang depensa niya dyan na magdadaan ka naman sa paghusga sa akin ng kinuha ko yung pera mo. Kasi in the first place, everything that I do, ay meron naman akong nakukuhang pahintulot sa iyo. Okay, so pwede rin igiit na merong accounting error lang, or it's just a simple internal mismanagement of the business at wala naman siyang actual na kinuha. So pwede naman niyang depensa yun. Or wala naman, yung pera naman na pinag-usapan natin sa usaping negosyo na to ay ginamit ko lang din sa operasyon ng negosyo, kaya lang hindi tayo sinwerte. Wala namang personal gain that I have achieved through this money involved na alleged to be na nawala. So ininvest ko lang din lang yan. So pwede niya rin i-explore yun na ebidensya. Okay, so or wala silang there would be insufficient proof or lack of evidence kasi syempre pag magkapatid yan, minsan yan din ang kahalagahan ng pagdokumento ng mga bagay na ginagawa kahit na kayo ay magkapatid or someone you trust so much, kahit paano meron pa ring mga documentation that is being required. So yun yung mga posible naman na depensa ang gamitin ni Nakambini na kapatid ni Kim Chu. But at the end of the day, we hope that this would only be parang it's just a mismanagement pagdating sa pera at hindi talaga kusang ninakaw yung pera para i-appropriate or para sa kanyang pansariling interest. Kasi ang masaklap dito, parang allegation is ginamit yung pera para sa sugal. And siyempre, pag sugal ng pinag-uusapan at tatalo, ang bilis-bilis mawala yung pera. So, yun naman yung problema dito. And hopefully, hindi naman ganon kalaki, pero according sa mga nababasa natin, it reach as high as 300 million. So, Naku, Lord! Ang sakit isipin, 300 million na nawawala. At pinaghirapan ni Kim Chu. Hindi po natin maalis na talagang masakit sa kanya dahil pinaghirapan niya talaga at sa ganong kalaking pera na nawawala ay talagang kung baga it exploded to unproportional situation because of the amount of money involved, abogado, at panunutin tayo agkabsat da and DJ sitwasyon da kat is not an ordinary situation gaputa
no idi ubinda ket isot ng talipato nga nakwada at diriti kasla ngay kumatalyawin na utang na imbagana kem kadito nga kabsat na, but because of the amount of money involved, pugit nagbarin niya kasla public public issue matem diti personal problem iti nagbaitam diti agkabagis. Yes. So yun ang problema dyan ngayon. Dahil nga malaking amount na yung involved. Kaya siguro doon sa news na nabasa ko, talaga namang pinag-isipan niya ng maigi. Kinausap din daw niya yung kapatid niya prior to the actual filing of the complaint in court in the Office of the Department of Justice. So, eto naman, gusto natin liwawin na hindi pa siya formally, I really don't know kung formally ba siya na nag-file na sa court kasi when you talk about filing estafa cases or qualified theft in court, dadaan muna yan sa ating mga piskalya. So, dadaan sa DOJ or sa ating mga prosecutor's office before it would be filed in court through an information. So, ganun po yung procedure. Hindi po siya directly na pupunta agad sa court. Kasi minsan, yan nga yung masama sa atin kasi although we can explain it na hindi naman lahat lawyer, kaya minsan pag nag-file na ng case pala, pagpa-file pa lang ng criminal complaint or mag-execute pa lang ng complaint affidavit sa ating prosecutor's office. So, ang tingin na ng iba, meron lang ginawang krimen yung isang individual. So, hindi po kasi that is just the start, okay, of letting that person answer to the allegation, which is in this case qualified theft. So, wag namang agad husgahan yung kapatid niya kasi meron naman ng mga content creator na naglalabas ng kanilang opinion tungkol dito na as if na yung kapatid ni Kim Chu ay meron na talagang napatunayang kasalanan sa korte. Wala pa kasi kakastart pa lang ng proseso. Okay, so wala pang formal na pinafile sa ating korte through an information kasi nagsimula sa doon sa ating Department of Justice kung saan siya humingi ng tulong para sa pag-ahain ng complaint affidavit. Okay, yung ating kung saan niya hinahin ang kanyang complaint affidavit against doon sa kanyang kapatid. And on the other hand, Abogado Conabagat, qualified theft is an unbailable case, just like murder. Ngayon madadamit dito cases, murder, and like this one, qualified theft nga along the way, makapagpiansamit lang dito kasi nung anya dari ito basis of the court in granting bail kariti akusado sa mga saong kariti kaso, qualified theft and murder, Abogado. Okay, so ibang naman ito, ibang topic, so but then again we'll just give an overview. Kasi nga meron tayong tinatawag na yung when you talk about ito kasi usapang bail ito piyansa ito. Okay, there are what we call bailable offense and non-bailable offense. So pag sa batas, according to our criminal procedure, merong mga yung ito kasing bailable, so if the penalty imposed is not death, wala naman ng death penalty, life imprisonment or reclusion perpetua, kung yan ang penalty to be imposed with the crime that you have committed, so that would be non-bailable. So hindi ka pwedeng magpiyansa. So meron naman tayong bailable offense. So kung if that is not life, death, reclusion perpetua yung penalty to be imposed, kung hindi yan death penalty ang penalty to be imposed, hindi rin siya life imprisonment, hindi siya reclusion perpetua, so that is bailable. Example, physical injuries. So ang physical injuries, hindi naman aabot yan hanggang reclusion perpetua, tama sir? So hindi yan aabot ng reclusion perpetua, bail is a matter of right. Karapatan mo yung magpiyansa. But then again, yung piyansa na yon is just a temporary release. Pero you have that obligation or promise to
to appear in court when called upon. So ngayon, papasok naman tayo doon sa tinatawag nating non-bailable offense. Yung non-bailable offense, ito hindi ka po pwedeng magpiyansa. Okay, because the penalty to be imposed is death. Wala naman ng death penalty, life imprisonment or reclusion perpetua. Example, yung sa murder case, di ba sir? So, nagiging discretionary kasi yan. Hindi siya automatic na bailable as a matter of right. Okay, so nagiging discretionary which means it is on the part of the judge to decide whether to grant it or not. So may mga conditions set by the law, yung ating procedure na you need to satisfy before the judge will grant. So unang-una dyan, if you are not a flight risk, hindi kayong tumatakbo, di ba? Na tinatakbuhan, wala kang history na tinatakbuhan mo yung kaso. Or ikaw ay halimbawa, for health reasons, gaya ni yung namatay na senador, na si Senator Enrile, di ba? So because of old age, because of medical condition, so although the case that was filed against him is non-bailable, kasi nga plunder yun, but he was allowed to post bail because of that reason. So na part ng judge, sa tingin niya, dapat i-grant siya ng bail because of that following reason. But generally speaking, when you talk about plunder, when you talk about murder, that is non-bailable. So you still have to file a motion to post bail for a non-bailable offense sa court. So depende na sa court to judge whether the judge will allow you to post bail or not. Kasi pagdating sa mga bailable offense, automatic na yun. So like for example, physical injury, so damage to property. So dahil nga hindi naman yan penalized by murder, penalized by reclusion perpetua or death, so automatic pwede kang magpiyansa. But then again, when you talk about piyansa or bail, that does not mean that you have already permanent freedom. That is just a temporary freedom because that is in observation of our constitutional right, na right to bail. Okay, so because you are presumed innocent until proven guilty. Okay, so yun lang naman. Okay. So ayok na paniwanag yan na maayos. So, lastly, abogado, ang punto may ipanggap ka rito atap nga mapagsusalitan to about qualified theft. Iti nagbayatan da iti agkapsat. It must be the money involved here that nakapanunutan ni Kim Chiu that in public he stated that a case of qualified theft to be filed against his brother gapot ay 300 million apo oration namin siguro mang pampanunot talaga nga nadagsem na nadagsem na banag itinagbaytan da iti agkabsat. Yes sir, kasi even the law recognizes this what we call yung relationship. Nire-recognize ng batas yung tinatawag nating family exemption. Kaya lang kasi sa kasong ito, so hindi siya kasali. Kung yan ay simple theft lang sana at tayo ay nakatira sa isang bahay, then it is possible that there is no criminal liability. So pwede lang na halimbawa tayong magkapatid, tayo na mag-asawa, tayong di ba? Ang ating mga magulang at nangyari lang yan sa loob ng ating bahay. At pinag-uusapan ay yung property that is owned in common. So hindi na to aabot sa korte because of this family exemption na sinasabi pagdating sa estafa. Kaya lang kasi dito sa kaso niya, siyempre malaking bagay na yung pinag-uusapan. So and of course yung kasong kinakarap na niya ay qualified theft. So hindi na yan sangkop ng tinatawag nating family exemption. So pwede bang mag-file na sa korte? The answer is yes. Okay, with that, abogado, tamang-tama matapos ang ating programa because of
the time frame set for the program si Kakem Tilinteg. And in that, sabi ko mata ni Kim Chok at dapat lang iti panunot na ngem no kasta kadakila kwartan 300 million mapakawan mulat na kasla iti mangpakawan ang baliwan na di jay kabagis mo nga nangaramid no ag pepeso nga linoko na ken ginondaway na di jay paragtalik ni Kim Chok en Kwana nga isot na kay gapanam detoy panakapukaw itinasuotap na kwarta. Ay, nako Lord, talaga, ito yung problema, ito yung agkakabsat, na upakasiknan ti problema na bara nga kunada, oray no agkakabsat da, at dalata iti agbalin niya problema. And in that, Attorney Kate, maraming salamat once again for giving us your time para itinito yung programa ti DCJC Action na Yalawag, si Kakem Tilinteg. Good afternoon po, and advance Merry Christmas, Attorney Kate. Same to you, sir. Same to you. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na